yung nagiging norm sa early game, talagang poke lang malala sa parehas na Romer. Oo, para pag early game, pagalingan lang yan kung sino tatama yung skill. Kung sino mas madaming tatama na skill silang lalamang doon sa mga early pokes. So, nagkakaroon lang naman ng vision para dito sa ating mga roamers. And I gotta say, parang lahat din ay nakatutok kung ano nga ba talagang ipapakita ni Zaida laban kay King Kong. Ay, oo, isa pa pala yun no? For Zaida, always under the shadow of Carl TZ. This time siya na yung main man. Talaga. At lalabanan pa niya yung main man ngayon ng jungle role na si King Kong. Tinatawag din na The Beast Oo. in the jungle ngayon. So talagang pwede natin sabihin na pressure, pwede din mas nakaka-excite kung ikaw si Zaida. So even for Kirk dito ay nagkasalubong din naman sila ni Lord JM last season, so kabisado na nila ang isa't isa. And interesting no kung paano nga ba ang magiging dynamic as we enter the first turtle fight. Dahil in terms of early game damage, Nightbeat parang semi-pantay lang ata Pero yun yung basa ko. Ano ba basa mo? I mean, kailangan din naman maghintay ng TNC rito ng kanilang timings. Pero all in all, parang kaya din naman nila makipagsabayan when it comes to like the burst damage. Kasi nandyan din naman yung Louis, nandyan yung Suyu. Pero yung scaling ay definitely kailangan mong habang antayin mula kay Guzen. Yan naman ang laro ng isang Moscow. Bintay may late game, you're gonna go through the game just keeping the split pressure intact. But for Onyx, yung early group up nila ay mas malakas compared sa TNC, especially with the damage output na meron dito yung Joy, yung Granger, and of course, the Parsa, na nag-i-scale din naman. Oh, Super Prince, better airstrike, half HP, Zaida! Natin, side of our first blood para dito kay Kirk. Pero napakaganda naman para sa side ng Onyx, okay lang daw. Kasi merong space para kay King Kong na makuha yung turtle. Nakuha retribution, pero nakikita natin ngayon for TNC, meron silang palag pagdating sa teamfight. Oh, may palag sa teamfight, but the fade away, retry. Iba talaga pag Pinalikuran, no? pogi, hindi tumitingin. Tsaka sanay kasi mag-chip. Oy. Up. May laban din sa top lane yung mga natin, gold laners. Oo, ito medyo siguro delikado ng slide para kay Kendra, pero nararamdaman din niya ata na I think Super Prince, knowing the Luigi so well, baka natutulungan din in terms of comms ang Onyx Philippines dito. Parang sabi niya, after nito, pwede yan dito pumunta. Ingat kayo dyan. Pupunta yan dyan. Okay, ito na yung typical na play. Grabe! So, ito damage shoot, parang talagang si Sup, kanina, nakakita tayo ng Farsa na every time na merong spell ay gagamitin. Ganon din ang nakikita natin ngayon. Grabe si Super Prince talaga nag-commit pa ng flicker para lang hindi maka-double lane effectively si Guzen. Naiwan yung top lane. Yung dalawang cordon, binasag kagad. Grabe yung punish ng Onyx Philippines. Nabasa yung play at agaran silang humanap ng paraan. Hindi ko masyadong naintindihan yung implications ng flicker na yon sa simula. Pero dito natin makikita na yung flicker na yun ay worth 1,000 yung gold lane. Siguro 800 yung nakuha nila doon. Yeah, malaki na wala din sa TNC kasi most of the time na yung gold laner nagdo-double lane before the second turtle. Pero sinara kagad ng Onyx Philippines. Actually, nakaharang pa nga si Kelra, si Brusco doon sa dadaanan ni Kuzen. Pero yung Feral Airstrike na yun just secured na hindi makakabalik sa lane. Si Guzen, ang masama pa doon, pinatupan niya yung Spear of Destruction, so talagang wala siyang way para makabalik na sa lane. Kaya full commitment yung ginawa ng Onyx Philippines na magpasag ng Torres sa may top lane. Sobrang hinaharangan, kaya din talaga napipilitan na yung si Zaida and even Yawi. Nabantayan si Lancy. Before din natin na-explain yung implication ng flicker, nasun pa nga si Lancy. Ito na, nagyuyuyu doon sa may ilalim ng tore. Parang kanina nag-aantay lang doon sa side niya Ngayon nakaramdaman niya na lamang na siya. Okay, check lang na damage sa may bottom lane. Kamunti ka na rin ma-burst. Siguro hindi lang niya pinilit dahil may additional defenses din na nakukuha. Medyo risky kung itutuloy niya yon. But here comes the second turtle of the game. Mauunang pumwesto ang TNC Pro Team. Pero kayang-kayang pumasok ng Onyx Philippines with Brusco. Already scouting the Pixel Brush at mukhang itatry nilang i-burst si Yawi. Pero hindi naman masyadong tatama ang mga abilidad. TNC Pro Team, kontrolado pa rin naman ang Turtle Pit. Hinahanap ni Lord JM dito kung nasa si Super Prince kasi kanina pa niya ginagamit yung kanyang Feather Airstrike. Brusco dito sa salo ng ilang mga damage. Ginamit yung Spear of Destruction. Mare-reset yung ating turtle. So medyo humaba ang ating teamfight para nagkakasilipan lang muna yung mga players. Si Kirk, kailangan mag-regen ng bahagyan. Nandiyan naman ang Little Wanderer. Pero si Yawi ay umaamba na. Here comes King Kong, nakahanap ng dalawa. Ayan na, ginamit na rin yung vengeance para kay Kirk. AOG! Nagamit na nga dito ni Yawi. Si Brusco na makukuha. Lord JM, kamunti ka na. Si Yawi dito magsusone out pa. Pero mamalis sa kamay ni Super Prince at tuloy-tuloy lang ang teamfight. Zaida? Pinigyan ng beat ni King Kong. Makakatakas dito si Zaida. Pero turn Bye! ay hindi pa na. Sakto sa bala ni Kenra.
Grabe na, hanap na naman ng Onyx Philippines at hindi pa tapos si King Kong. Mukhang mag-i-invade pa at makakuha kaya niya ang orange buff. Hindi na ata. At ibibigay ng TNC Pro Team. Wala silang magawa, wala silang retribution, tapos hindi nila kaya yung Joy kasi magkaka-ulti na naman si King Kong. Level 10 na si King Kong, 5 minutes in, pero sa may bottom lane ha, nabigyan. Sa bottom lane na lang daw babawi. Sabi niya, hayaan nyo na yung orange. Punta tayo sa bot. Grabe yung pag-i-invade na nakikita natin mula kay King Kong in this game. But this is really nice for TNC as well as at least nakahanap sila ng trade sa may bandang baba. Napakain nila yung gold laner pero Yawi half HP. Makakatakas nga ba? Okay, nakafocus na sila sa may bottom lane. Nag-flicker, tapos ginamit yung Raging Sandstorm. Ito nung sakit na talaga ni Kela, ginamit pa yung Rhapsody. At habang nangyayari yan, Ay! nagkakaroon na Spear of Destruction. Sa ilalim ng oras na meron tayong pa-atin. Dun sa ibaba, ginamit yung flicker ni Kenra. At habang nangyayari yun, nagkasalubugan din yung mga junglers natin. Kamunti ka na masira yung Torre doon sa may bottom lane, pero buhay at tumatayo pa rin. Thank you, TNC. Thank you, Onyx. Pindutan yung pinapanood natin. Grabe. Micro-1 na to eh. Ito ang microhan habang nagmamakrohan. Ang ganda nung attempt sana ng Onyx na parang, sige TNC, labanan nyo kami kasi si King Kong kanina pa nakikipag 1v1 kay Zaida. Kaso sumobra sila, hindi nila nakuha yung engage na hinahanap nila. And naabot pa sila ng Spear of Destruction dito. Wala na yung mga skills, wala na yung mga ultimates na pwede lumabas dito mula sa Onyx Philippines and Lord JM just standing in the front line, giving the necessary damage para ma-close out ni Kuzen yung kill. At ang maganda doon, no, si Kuzen ang nakakuha ng pera. 3-0 already in this nga. game. 50% of the kills coming in from TNC Pro Team ay mapupunta sa kamay ng kanilang gold laner. At alam naman natin kapag ganitong Tas klaseng Moscow 5v5, importante na ang pera ay napupunta sa tamang kamay. Kaso meron tayong time check dito. Siyempre, Onyx yan eh. It's Onyx time eh. Time check, 7 minutes. Level 12 na si King Kong. Ay, oo nga pala, 9 minutes. 9 minutes. 9 minutes siya. 2 minutes to go. 2 minutes ago pa mag-level 15. Tsaka kanina na last team fight, yung sinabi natin na nung bago makakuha si Kozen, zinone out pala ni King Kong Oo. si Zaida kanina. Pero imagine kung nakasama siya dun sa may bottom lane, baka iba ang naging outcome Yeah. for Onyx. But TNC, 6 kills laban sa 3 kills ng Onyx. Oo, parang makikita na nga natin na nagsisimula na yung pagbabago ng Pag-angat, always rise. Always rise para dito sa TNC Pro Team. And yung micro level nila ngayon, parang may something else eh. Oo. Kumaga, palag-palag sa pindutan, palag-palag sa setan. Pero ang malaking question ko kasi dito, honestly, is sapat ba yung ginagawang pag-handle ng TNC dito sa rest of the members ng Onyx Philippines, yung Sigma playstyle? Kasi alam mo, sa totoo lang, papalapit na tayo sa mga, yung mga malalaking objectives like the Lord. And yung ginagawa ni King Kong dito, na lagi siya lamang sa farm, malaking factor yan kasi yung difference ng retry damage, minsan yun yung nagpapatakot sa isang team na lumaban sa First Lord. So I think at this point, kailangan ng isipin ng TNC. Okay guys, baka sobra na yung atensyon na binibigay natin kaila Kelra, kaila Super Prince, naiiwan sa kusina si King Kong. Oo, at kitang-kita din naman talaga, level 12 already. Grabe. He is, how many levels? Ay, 3 levels ahead of the Suyu. At bukod pa lamang dyan, parang Rumekta Holy Crystal na ata ang gusto niyang gawin dito. Na nagpapabilis pa mas lalo ng kanyang damage power spike. Grabe, Star, yung tapos Holy Crystal, no? Parang dediretsuhin niya na agad kung nasan si Lancy. Oo. Or kaya pwede mangyari kasi masakit na rin si Super Prince eh. Yeah. Gamit ng Feather Airstrike, kung sino man yung nangalahati yung buhay, diretso lilinisin. Ang sweepers, Sweepers talaga, lilinisin talaga yung bahay ng TNC. Ang medyo masakit dito, wala silang hold. Wala silang reliable hold against the Joy. Ang masakit sa yung pinakamasakit pa dyan, nag-iisa lang yun. Yung taunt nung Gatot Kacha, natatanggal pa. At tignan natin kung mahuhuli nga ba ni Yawi, no? Pero gusto ko rin lang i-acknowledge, nandito pa rin, perfect attendance pa rin ang magulang ni King Kong at pati na rin ang ate ni Kelra na nanonood ngayon dito sa ating venue for the first match of Onyx Philippines. And for TNC Pro Team, ang Phoenix Army, losing man o winning, laging attending dito sa kanilang mga games. So grabe, papasok na nga tayo. Pang, namiss kita, kuya! Si Coach Lucky, no? namiss natin si Coach Ducky. O, eto na, nagkasalubungan. Yung, yung junglers natin. Ako nakuha na naman. Hindi, nakuha ni Zaida. Nakuha na ni Zaida. So yung mga kailangan niya ni Zaida, lahat ng mga resources talaga sa kanya mapunta. Kasi kailangan niya nga humabol pagdating sa level. Level 10 na siya ngayon. Level 12, si King Kong. Oh, and looking at the items, no, meron na rin papunta na sa Trinity ang isang Kozen. So already 3/4 HP para dito sa ating Turtle. Yawi, naghahanap ng check.
Hindi niya itutuloy. Mukhang i-reset ng bahagya, pero grabe yung poke. Ang sakit. Oo, ito na hahabulin ng ating Triga. Mahuhuli pa nga dito dalawang players kaya napatay na si Yawi habang si Lord JM naman ang naging target dito. Kahit pala ang nais bago mag-turtle. Nakakita ka na ba ng Lord turn? Pwes ito turtle turn. Binitawan yung turtle, hinabol yung 5, hindi na nakapag-avatar of the Guardian kasi full commitment yung nakuha! Ay, hindi. Practice lang. Ano lang? Tori yung lumabas. At saka nalito din yung sabi niya, ay, nag-sphere of destruction. Nag-prompt yung itsura ni Kozen. Moscow, Hindi, oh. Torre yung nasira ni Turret Kozen. destroyed. Kalma lang. Yung Turtle yung sa Oni. At okay, mag-alala. Kung nagulat kayo, nagulat Aray! kami at si Lance ay Aray! nagulat. Ayan na nga, napapaaray na talaga tayo dito dahil napakasakit na talaga. Killing spree na para kay Kellan. Si Yawi may iwan pa. Ginamit ng AOG pero wala siyang kasama. So laban dito sa kumpletong players. Super Prince wala pala pero Torres sa gitna. Masisira na rin. Grabe yung mga bala ni Kelra, parang lumiliko. 5 yung binatuhan niya, Kaya lumusot nga eh. pa dun sa kailangan niyang mapatay. Anong tawag sa ganong missile? Yung ricochet? Homing. Homing missile. Homing missile yung bala ni Kelre. Yung alam mo yung karayom na pinasok niya, napakaliit eh. Grabe, no? Nahanap pa rin talaga ang angulo. And so far, 7-7 po ang ating kill score. Bro, lahat chinecheck. Lahat ng bush na dadaan niya, kahit di nakakadaan lang ni Kirk. Wala siyang tiwala kay Kirk. Sabi niya, paparinig ko pa rin Hindi ako sure kung na-check mo eh. Kahit kanina ng turtle, kaya nalaman niya nandun si Lord JM sa may bot. Oo. Kaya medyo napigilan yung setup play sana or sandwich ng TNC. Time check, 9:28, level 14. Medyo behind sa schedule. Oh, palapit na palapit at sa 5,000 na gold lead dito ng Onyx Philippines TNC Pro Team, unti-unti na nilang nakikita na mahirap nang maghanap ng mga laban at kaya na nga level 15 right now si King Kong. Wala pa akong nakikitang diversion play na talagang magbabago Oo nga ng eh. kanilang kapalaran. Parang yun yung iniintay ko eh. Parang delikado din kasi, no? Baka mamaya, wait lang. Speak of delikado talaga, delikado na. At napatay na sa ilalim ng Torre pa. Double kill para kay King Kong. Ayun, oh. Unti-unti na silang nakukuha ng mga players dito ng Onyx. Even Lord JM. Laban sa ilang mga players. Namatay si Brusco. Okay. Pero patay na naman. Isang bala ka lang, sabi ni Kella. Tinalo pa si Cardo Dalisay, pangatlo na yan. Kumbaga sa telenovela, siguro 3 beses na rin nag-zoom in sa mukha ni Kelra yan. Oh, Sham! Kada zoom in, 3 yun eh. Grabe, para tayo nanonood na epic escape bigla. Alam mo, ilang beses ko na nakikita to kay King Kong ha. Lagi nilang ginagawa yan from Onyx Philippines. Basta hawak nila yung joy. Yung green sa gilid, inaabangan nila yan. Tapos pinagsasabay nila sa paparating na minion wave mula doon sa middle lane. Kaya pinakita ng camera kanina, galing siya doon. Galing siya sa green, na-proc pa niya yung passive, yung ultimate. Umabot siya sa may middle lane. And yun yung nagsimula for Onyx Philippines. Oo, tapos syempre yung burst na manggagaling kay Kelra, panapos lamang. Sayang. Ang, ano yun? Pinos yung replay. Kumbaga parang pang next episode na kasi. Nakarami na ng zoom Kasi in nga eh. sa ang probinsyano, yung next episode. Tama. Ay, Batang Quiapo na pala. Ay, parang kaya po, ay, hindi na ako updated eh. Ako din, hindi ko alam eh. sorry. Basta ang main point lang is, kapag climax na, next episode. Yan, episode okay na. na to, ganun. Para abangan pa rin ng mga madla. Pero sa ngayon, no, if your TNC Pro Team, medyo lumalabo na at lumalabo yung papunta sa una nilang posibleng pagkapanalo dahil yung burst damage na nanggagaling dito kay King Kong at Kelra, parang kahit yung tank mo natutunaw na eh. Pero to be fair, kung titignan mo yung current na stats natin ngayon, 4K lang naman yung lamang ng Onyx in terms of gold. Ang kulang nila, or kulang ng TNC, paano na i-convert yung farm na meron sila ngayon? Kasi technically, kayang pumalag ni Kozen. Yeah. Pagdating sa team fight, wala lang talagang perfect opportunity. Ang kailangang isipin dito ng Onyx Philippines, kahit nasa magandang posisyon sila, no, yung Lord na ginagawa na paulit-ulit na nagtuturn, baka hindi maging sapat eh. Kasi may Moscow doon sa kabilang side ng mapa. Even though, for the longest time naman, yung Onyx Philippines, nagko-commit talaga sila in engaging the team fights. Baka malaro kasi sila dito ng TNC, knowing na may Louie pa silang kailangan hanapin, kailangan nila makita yung diversion. Yung time na binibili ay baka maging sapat for the Moscow to just split push on the other side of the map. So, yun yung kailangan intindihin ng Onyx sa later stages of the game. Pero for now, yung TNC naman, kailangan niyang intindihin yung current phase ng game na ngayon na masakit din naman talaga yung burst damage na nagaling mula kay Granger tsaka kay Joy. Alam mo, nung sinasabi mo lahat ng yun midnight, nung nabanggit mo yung split push, Moscow,
may gold lane. Mga heroes. Parang mga heroes na yun, parang may nahagip sa camera eh. May Oo nga eh. nakita ako eh. Ano ba nakita nyo? Yung parang may nagtitimping bagyo Oo. sa may bandang harapan. Oo. Feeling ko dadaanan ulit yan mamaya eh. Mamaya Mainit yan eh, nasa balag yan eh. madadaanan ulit. Pero ayun nga, midnight, no? Yun din yung hinihintay ko, honestly. Dahil kahit masabihin nating lumalamang na ang Onyx Philippines, there is still a chance na AKA ma-backdoor o madaan sa split push gamit ang Moscow. Ayan na. Tingnan natin kung ganun ang mangyari. Well, kayang-kaya eh. Actually, pwede siyang biglang manggulat na lang. Yeah. Tapos biglang Nasa base na pala. nasa base na pala. Kung pwede na mag-spear of destruction sa Grabe. base, bakit hindi? Pero ito nakakalahati na yung buhay ng Lord. Tingnan natin kung lalaban ang side ng TNC. Si Yawi papasok, pero taunt! Si King Kong! Pero si Zaida makakakuha ng Lord. What a steal for TNC at napatay rin si Super Prince. Pero si Kera lumalaban pa rin. Ito ng mga bala na gold standard. Labanan na to ng mga marksman. Si Zaida, hinahanap na nila pero patatakasin ba? Nakatakas na nga. Grabe. Nakita mo yung ginawa ni Zaida? Dash in retry. Ganon siya kapogi. Hindi na siya humit. Hindi na siya nakihit doon sa Lord. Nag-dash in lang tapos nag-retry. At ayan ang maganda, no? Alam natin na si Zaida, medyo malaking matchup si King Kong para sa kanya. And for the last few minutes of this game, ay medyo nahirapan talagang sumabay. Kitang-kita naman sa stats ni King Kong. But with that retribution steal, napatunayan ni Zaida na kaya niyang sabayan, na kaya niyang ibalik ang TNC sa larong ito. Napaka-importante pa na may Moscow sila. Ang ganda ng call eh. And ito yung sinasabi natin dito sa Pilipinas. Talagang sobrang importante ng macro decision. Pinitawan ni Brusco dito yung vision over Zaida. So hindi nila nakita yung suyo tumawid mula doon sa kanan and nakaabot pa si Zaida doon kasi nag-commit din naman sila Brusco para tulungan dito si King Kong. Ang problema nakatont na yung Joy. And saktong-sakto pagpasok ni Zaida, pipindutin niya na lang yung retry. Yung second na yun na naton si King Kong, parang medyo nagulat din siya eh. Tapos at saka na nag-dive doon si Zaida. So ang ganda nung naging comms doon and decision for TNC. Kaya naman na sila ngayon ang pumapwesto Yawi? laban sa Onyx. Uy! Pumasok! Oy! Pumasok! Okay, eto na ulit. Oh no, this is it. TNC Pro Team, sapat na ang kanilang bawas para i-burst ang tank ng Onyx Philippines. Grabe. At napakasakit na rin ni Kozen in this game. Pumapalag na ang Phoenix Army. And let me remind the viewers, ang kalaban nila ay World Champions. Hindi, nung pinapakita nito ng TNC, napakaganda ng huli ni Yawi doon. Tont pabalik, napasobran ang lapit si Brusco and nakasalubong niya yung buong members ng TNC. Pero humahabol ha. Okay, ginamit yun yung Feather Airstrike. So makikita pa rin natin na napakatapang ng Onyx para pinapauwi nila yung mga players ng TNC at sinasabot nga Kozen! yung mga teritoryo at sakit ng mga pana dito ni Kozen. Halos na nga lahat eh. Hindi, more than kalahati. More than. Yung naging damage kay Kirk. Dito mo masasabi na di sila nakaaurahan eh. Yung kahit hinahabol sila ng Onyx Philippines, may nagtatry gumawa ng play. Walang aura-aura dito, nasa Pilipinas tayo parehas. And you could see that right now, 30 seconds bago lumabas ang ating second Lord of the Game, TNC Pro Team, with a fully built Kozen, 5-0-2. Siguro ang call na dito ay protektahan lamang o mata dito sa isang Moscow nila. Yeah. Kailangan, ang problema ngayon nasa side ng Onyx Philippines, hindi ganun kadali na hanapin at First, no? pasukin dito si Kozen kasi may mga tulak eh. And even though sabihin natin yung mga long range nuke, ang kailangan nilang isipin dito is yung nasaan yung gatot kacha. Kasi kapag binitawan nila yan basta-basta baka masetan sila ni Yawi. Even si Zaida yung hold ng kanyang first kill. And ngayon, TNC, sobrang disiplinado nila. Doon sila sa opposite side ng Lord nagsimula. Ayan na, para Oh, no! Jerusalem yung nakita natin! Sakto doon yung Reggie Santos, pero meron namang AOG. Sila Kozen! nakuha na rin, pero patay na si Brusco. Kozen! Napagay team mo, pero napatay na nila si Kozen. At si Zaid naman, pipilitin na mag-dash away. Pero sakto na naman ang Death Sonata! Nahanap na naman ng mga bala ni Kelra ang target. And that's Zaida going down. Saktong-sakto may Lord pa, pero iba na ata ang call ng Onyx. Lord Lord JM JM. umuwi na. Laban sa tatlo, Lord JM, hindi na pinatakas pa. Another man down sa side
side ng TNC. Ito na ata ang call ng Onyx Philippines. May option sila mag-lord pero ang option na tinitake nila ay tapusin na ata ang larong ito. All of them, sabi nila, all of them may naglo-lord, may nagpo-push. Sila kasi yung nabuhay para dumepensa sa magkakaroon ng Mingyo. Ang call nila ng Onyx, let's go for the Lord. All of them. Ay, hindi, parang may sarili na sila, oh. Oh, may sige, sarili. Okay, sige, kuha na ako ng Lord. Pwesto na kayo ulit. Just in case, sabi ni King Kong, just in case, hindi Lord ako. matapos, may tiwala ako sa inyo, pero may tiwala din ako sa kalaban. Nasa Pilipinas tayo, kunin natin yung Lord. Ang ganda sana ng pwesto ng TNC kanina. Kaso ko yung sila set, may ipit. yung set ni Brusco, men, sobrang tiwala siya. Sabi niya, ilang beses na nangyari sa atin to. Sesitan ko tong bush na to. Isa lang yung nagpakita. Nag-ulti kagad yung Kalip, and it allowed for Onyx Philippines to force out skills. Napa-spirit destruction si Kuzen. Umabot siya sa may bandang likuran, pero naabot din siya ni King Kong. And now this might be a very hard defense coming in from the side of TNC Pro Team. Meron naman silang wave clear at mahirap din pasukin ang kanilang komposisyon. Pero sa ngayon, Onyx Philippines, hawak nila ang dalawang minion waves na papasok na agad sa inhibitor turrets ng TNC Pro Team. Ito na yung Lord sa may middle lane. Sino nga ba taga makakauna, makakadepensa ba ang side ng TNC? Ang sakit na dito ng mga sibata. Galing kay Kozen, sira na rin yung torre dito sa may bottom lane. Yung Lord madedepensahan at kabit lang sa base. Yan ang sagot ng TNC. Anong ibibigay pa nila itong pangatlo sa may bandang itaas? Yawi, tumatangki ng bahagya. Pero kumpleto naman, Aray! matatamaan. Isa ang masesitan at si Lord J ay mga mahal. Oh, Yawi! After the guard dyan, si Brusco mahuhuli doon. Pero si Yawi may iwan. Meron may immortality, makakadepensa. Pero si Bat pa rin doon kay Kozen. Unti-unti mahuhuli ang buhay ni Kirk. Pero si Yawi napatay na ng Onyx. Dedepensa pa naman ng malala, makakapag-reset pa si Kozen pero 5v4. 30 Aray! seconds bago si Yawi. King Kong nagamit ng electrified beach pero mukhang mahanap siya ng isa. At tatama pa rin ng mga bala pero hindi makakapatay ng isa at magbabak na ata ang Onyx Philippines with TNC Pro Team. Is a successful defense pero nawalan sila ng tatlo night feed. Oo, nawalan ng base dito yung TNC. Open na ang mapa dito for Onyx. Linis ang kanilang hinahanap. Napakaraming pwedeng i-farm ng Onyx Philippines dito pero nagmamadali sila. Gusto na nilang tapusin, Umi. Ito na yata yung final push ng Onyx. Lancy! Kaharap ni Kelra, ginamit pa yung flicker. So merong information na walang flicker. Ngayon si Kelra, oy. kasi yung destruction, pero merong wind of nature. Wow! And it's gonna be a shutdown para dito kay Kozen. Pero si Side naman napatay. Medyo nakahati na yung mapa natin. Sila kung kami bibitikan. At si Yawi na rin yung ginamit kay AOG. Pero magpapasok doon. Pero patay sa tatlong players. Kozen at si Lord JM nandito para dumepensa. Meron pa minion wave na bibitbitin. Pero bigla nag-spawn yung minion ng Kozen! TNC. At ito na yung Feather Extra for the Monster Mage. Matatapos na nga ba ito ng Onyx Philippines? Base lock na nga lang ba si Kozen? Di ba? At target na nga nila dito yung Pasig. Game number 1. Onyx Philippines. What a game! Nayanig agad ang stadium ng